Malapit na po ninyo mapakinggan ang Book 2 ng JHS. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ang dalawang anino ni Satanas. Ito yung sequel ng Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House na inilabas natin last year kung ako nagkakamali. At dapat sabi ko nga, mapakinggan nyo muna ang Bayang Naglaho at itong Ang Batang Ipinanganak sa Haunted House para masundan ninyo yung adventure ng JHS na Father Marcus, si Jules at syempre si Hannah. So abakan nyo na yan guys, malapit na. So sana'y ready na ang inyong mga tenga para i-share, para pakinggan ang serye nating ito. Gayun din syempre ang pag-purchase ninyo ng kape ni Lola Trinidad, ang Sulit Tipid Pack. Alam ko meron po yan ngayon. Hazelnut and butterscotch yung available na flavors. Puntahan mo na ang kape ni Lola Trinidad at Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook pages para mahanap mo na ang direct blue link sa ating mga online shops na ito sa ating Shopee and sa TikTok. Orderin mo na bago ma-order ng iba. Itong Sulit Tipid Pack na ito, 3 drip bags, 3 steep bags lamang ang naroroon. So kung bitin para sa iyo, orderin mo na yung regular package natin, yung drip and steeped ng kape ni Lola Trinidad. Available in Barako, Hazelnut, Butterscotch, and Irish Cream sa puntong nire-record namin ito. Puntahan nyo na lang yung ating mga online shop para makita nyo yung updated na listahan po doon, yung catalog natin doon. Okay, 3 kwento na naman ngayong gabing ito ang alam kong inaabangan ng ating mga silent at regular listeners at syempre pa ng ating mga minamahal na channel members. Naririyan po ang mga pangalan nila sa description section. Thank you! Ito pong kinakar, si Jana at si Deleter. Yan ang tampok ng mga kwento natin ngayon sa SHS. So pakinggan mo na. Ito po ang huling episode ng SHS para po sa buwan na ito. Here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello sa inyo, Sir Red, and ako po ay isa sa mga bagong listeners ninyo and I'm so very glad na meron pong platform na ganito where we could share our experiences. Nag-start po lahat ng ito nang mapanaginipan ko pong namatay yung lolo ko way back 2000. Na-diagnose po siya ng stage 4 lung cancer nung time na iyon. At ako pa lamang ay 13 anyos. Napanaginipan ko po siya na nagpapaalam na siya. And then the next day, May 11 to be exact, ay nagkatotoo po siya. Matapos po noon ay nagsunod-sunod na yung mga unexplained scenario sa buhay ko until now, and it's all related to death. At ang saklap kasi mga mahal ko sa buhay yung unti-unting nawawala. Ito naman pong susunod ay nangyari around December 2016 to January 2017. Yung lola ko po sa father's side ay talagang bedridden na due to dementia at katandaan. Hirap na rin po siyang maglakad. She was awake at night at tuloy-tuloy daw po siyang nagsasalita habang nakatingala sa ceiling. Meron nga din pong nights na madidinig mo na bukod sa nagsasalita siya, sumisigaw. Kung hindi man ay kumakanta at tumatawa na parang meron po siyang kinakausap. Sabi nga niya, she can see her dead siblings. Si Lola po nung time na yon ay 89 years old na. She was the only one na natitira mula po doon sa kabuuan ng kanilang kapatid o sa kabuang bilang ng kanilang magkakapatid. One time, bumisita po doon yung isang tita ko na anak po ni Lola para magbantay sa kanya ng overnight. Kinabukasan, nung papunta ako sa kwarto ni Lola para i-check siya, meron po akong nakitang matandang lalaki na nakatayo talaga sa kama ni Lola. Kinikilabutan naman ako dito. Sabi niya, wearing a white polo barong and brown pants pero blurred yung mukha niya. Sobrang natakot ako pero ayoko po magpanik si tita kaya kinausap ko pa din siya at tinanong na lang kung nagugutom na siya.
Kinunan ko na lamang po siya ng almusal. Pagbalik ko sa room, wala na doon yung lalaki. Actually, hindi ko po binanggit o hindi ko po kwento sa kanila yung nakita ko nung time na yun. Pero alam ko sa sarili ko na parang nakita ko na yung old man na iyon somewhere. Kaya ang ginawa ko talaga agad, Sir Red, ay chinek yung lahat ng mga old photos nila sa bahay at hindi po ako nagkamali. It was his late brother. Yun din po yung same clothes na suot po niya nung pinaglamayan siya. Yung ibinurol siya. Talagang hindi ko po alam yung nararamdaman o mararamdaman ko dito, pero ang weird talaga nung nakita ko. And then came January 25, 2017. Nagtungo kami sa Pangasinan with my friends and fiancé for a short vacation. At dahil nga pagod lang ako sa 12-hour trip namin since malamig nung time na yun at first time na magmotor from Caloocan to Alaminos, tandang-tanda ko na napanaginipan ko si Lola na nakahiga sa kwarto niya saying her goodbye at sabi niya kasama naman daw niya yung kapatid niya na si Lola Patricia. Nagtaka ako kasi matagal na ring patay si Lola Patricia. I remained silent on my dreams watching her walking away. January 27, 2017 nang nakauwi na kami sa Manila and I decided to rest and sleep sa bahay ng fiancé ko dahil sobra talaga nakakapagod yung biyahe. Bigla niya akong ginising. Sinabi niya sa akin na patay na si Lola. Hindi na naman ako makapaniwala dahil for the second time ay naulit na naman at hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Ang alam ko po, yun na yung last encounter pero ito pa lamang pala yung beginning. Marami pa po talaga akong true to life horror story. Okay lang naman po sa akin na wag maniwala yung ibang tao. I actually tend to keep this for myself dahil alam ko po na baka mahusgahan lang ako at sasabihing baliw, lalong-lalo na ng family ko. Pero totoo po ang lahat na kahit ako man ay hindi makapaniwala at hindi ko pa rin po mahanapan ng kasagutan. Maraming salamat po sa pagbabasa. Again, ako po si Car. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento dito sa amin. Siya daw po si Car. At sa inyong palagay, ano po kaya yung espesyal na abilidad niya? Diba? Kasi hindi rin ako very certain kasi dun sa kung anong klase yung sabi nating blessing bang matatawag dito na nakakakita siya ng mga ganyan. Yung premonition niya nadadaan sa panaginip eh. Parang doon lahat. Diba? Although may mga physical naman tayong nakikita sa kwento niya. For example, yung bedridden na yung lola niya. Diba? Kung alam naman natin kapag gano'n na kasi guys talagang minsan ano na lang tayo yung parang sumuko na lang tayo. I-surrender na lang natin siya sa Diyos dahil siya yung Diyos lang din naman na nakakaalam ng simula at hangganan natin, di ba? Kung anong paraan, kumbaga, na magtatapos yung buhay natin, something like that. Nakakatakot mong pag-usapan, pero sabi ko nga sa inyo, sa kamatayan, una-unahan, at saka lahat naman doon pupunta. Meron na ba kayong kakilala na immortal dito? Di ba? Bukod kay Juan Ponce dinosaur era, prehistoric pa nga doon. Pero biro lang. Pero sabi nga nila, di ba, yun yung ilan sa mga pwede nating kasing malaking posibilidad na na matatanggap na natin na doon at doon na rin naman yung hantungan. Pero ang nangyayari kasi, alam mo, marami na kasi ako mga kaibigan na nagkikwento ng mga ganito. Actually pati nga din ako, pero yung napapanaginipan ko naman na yung sila lolo't lola ko na yumauna, hindi yung before sila yayao. Diba? Maaring yun nga sabi nila, ang pagpaparamdam daw kasi ng mga ganito mga yayao na o yung mga papanaw na sooner or later, kahit alam naman na natin talaga na doon at doon na hahantong talaga yung sa katotohanan ng buhay nila, doon na talaga ang ending, yun na ang dead end kumbaga.
Either yun nga sabi nila meron yung parang mga pa-insekto pa, di ba may malaking paru-paro, may dadalaw, may magpapaamoy na parang pabango niya yung naaamoy mong yan, or kaya parang dadaanin nga daw sa panaginip. Di ba doon magpapaalam yung tao na iyan bago siya pumanaw. Lalong-lalo na sa cases daw ng mga tao na parang anlayo sa isa't isa. For example, nagtatrabaho ako sa Amerika. Tapos alam ko na bedridden na or meron ng karamdaman at talagang alam kong malapit na sa katotohanan yung isang kaanak ko. Parang ganun. Ang layo ko, hindi ako makarating sa kanya, hindi ko man lang siya mabantayan ng overnight, hindi ko man lang mahawakan yung kamay niya, hindi ko siya madalaw, something like that. Ang layo kumbaga nasa Tas yun yung minsan daw tanging paraan ng pagpapaalam daw nito mga taong ito, lalong-lalo na kung malapit sa iyo. Kumbaga meron kayong bond na hindi malaman at hindi natin ma-explain kung paano. At ewan ko lang sa mga nakikinig sa atin kung meron na rin ba kayong same exact na experience na kung saan nagpaalam yung isang minamahal mo sa buhay bago siya pumanaw sa panaginip mo nagpakita. Diba? Tas kumakaway, mga ganyan. Tapos ang nakakakilabot sa part kasi nung sinasabi, yung sa kwento dito ni Maricar, ito nga yung para may nakita siyang matandang lalaki na nasa kama daw nung lola niya. Tapos yung suot na nakita niya, yun din yung suot nung lamay, therefore lolo niya kasi kapatid nung lola niya yun Diba? Kaya yun yung medyo kinilabutan ako. Ang creepy lang nung part na may nakita kang ganun. So, technically, kapag dito, kung pagbabasehan lang natin yung kwento mo, meron ka talagang sobrang aktibo yung sixth sense mo dahil hindi lang talaga na nakikita mo sila. Kahit sa pagtulog mo, naririyan. Di ba? Kayo ba, kung meron din kayong experience na ganito, pwede nyo rin pong i-share sa amin para na sa ganun, mailagay natin sa isang compilation yung ganitong klaseng mga kwento na iisa yung tema kumbaga. Di ba? I-email yan sa sindakstories2008@gmail.com. And hindi pa rin natin syempre alam kung ano-ano yung mga pwede, yung mga bagay talaga na hanggang sa ngayon syempre dahil buhay pa naman tayo. Ang hirap kasing i-explain kung ano yung mga nakikita ng mga taong malapit ng mamatay. Pero very common talaga yung ganito na nakatingala sila, nasa ceiling yung paningin nila. Syempre wala naman ng ibang patutunguhan kundi doon lang naman sa ceiling nakatingin, nakatitig yung mga yan. Tapos parang may kinakausap. Ang common lang din sa naririnig ko yun bang parang sumisigaw siya. Sinisigaw niya yung pangalan ng mga yumaon na niyang kaanak, yumaon na niyang kapatid, yumaon na niyang nanay at tatay. Diba? Kaya minsan daw mga numbers ang nakikita nila na parang nagsisignify ng kalangitan or parang end of day, something like that. Medyo creepy lang yung idea na ganun. Diba? Ewan. Na-speechless ako. Na-imagine ko kasi ano kaya pakalibang last days na natin. Ano kaya makikita mo? Kaya totoo ito yung sinasabi na dito ngayon papasok yung sinasabi nila na mga sundo-sundo. Diba? Na minsan daw talagang mga kamag-anak mo na nauna ng yumao, yung mga nakikita mo the last few hours na ng buhay mo. Ganun. Tas kikilabutan na lang yung mga nagbabantay doon sa mismong bedridden na kaanak ninyo kasi tinatawag na niya yung mga taong ito na sabi niya nandyan na sa room, nakapalibot na sa kanya, hinihintay na lang yung, diba? Parang sinusundo na nga. Siyempre given the fact na kilala ninyo yung mga taong binabanggit niya na matagal nang patay. So, ganoon talaga, napaka-misteryoso ng buhay natin. But anyway, sabi ko kay paring RJ, siya na munang mauna, try niya muna nga and then send niya sa atin kung ano yung mga proof tungkol dito. Anyway, maraming salamat po sa ating first story sender. At ito na, puntahan na po natin ang kwento ni Jana. Ito naman po'y binahagi sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. So let me start my story. Sa barangay namin na malayo sa mismong bayan, kumbaga kasi kami na po yung pinakahuling barangay doon sa bayan at talagang liblib na. Si Red, nagdadalawang isip talaga ako na i-share ito pero naglakas loob na ako kaya please sana wag ko daw okrayin or kaya wag daw siyang husgahan. So
Needless to say, dahil masyadong liblib at nasa pinakadulo na nga, uunti lang talaga o kakaunti lamang yung nakatira. Of course, naririyan ang mga kwentong katatakutan na talagang hindi mo paniniwalaan sa una. Isa sa mga kwento sa amin talaga na lagi kong naiisip ay yung batang ukab ang likod sa may malaking bato na tinatawag naming urban. At isa pa ay ang pugot na ulo na nagpapakita sa mga napapadaan ng mga tricycle. At isa sa mga kwento ng ulong pugot ay kwento ng aming kamag-anak na nakita daw nila ng minsan isang madaling araw. Sa panahon po ng tag-ulan ay talagang tagkabuti doon sa bayan. Ang nangyari kasi dito sa Red noon, niyaya ang kamag-anak ko ng kanyang kaibigan para daw po manguha ng kabuti sa may kawayanan. Nang makarating na nga po sila sa spot, natuwa yung kaibigan ng aking kamag-anak dahil sa sobra nilang nakuha, sobrang dami nilang nakuhang mushroom. Inilabas nila ang dala nilang maliit na sako. Nang makalahati na ang laman, may narinig daw silang kaluskos sa bandang gilid. Lumipas ang sandali, matapos yun, ay parang papalapit na daw ng papalapit ang kaluskos. Bigla daw nawalan ng hangin sa kinatatayuan nila. Naisipan ng kamag-anak ko na tanglawan yung kumakaluskos at makita kung sino ito, pero bigla daw po siyang nanlamig at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan dahil ang sinusundan po niya ng tingin at ng flashlight ay para nga daw pong nakayuko na tao. Sa tagal ng pagkakatitig niya at nang iniangat daw po niya ang liwanag ng flashlight, wala daw pong ulo ito, Sir Red. Nung una, akala niya ay nakayuko lamang kaya hindi niya nakikita yung ulo. Pero nakumpirma niya, Sir Red, na wala pala talaga, as in literal na walang ulo. Nagtakbuhan daw sila lalo at sinabi ito ng kamag-anak namin sa mga kaibigan at kasama niya. Yung mga sako na may laman daw po ng kabuti ay nabitawan nila at iniwan nila sa mismong lugar at hindi na nga din daw po nila talaga alam kung saan sila magsusuot. Basta't ang mahalaga ay makaalis lamang daw sila sa kawayanan na iyon. Nang makarating sila sa barangay namin, putlang-putla daw silang magkakaibigan. Never na rin daw po silang bumalik doon, Sir Red, dahil sa karanasan nilang iyon na hindi nila akalain na isa sila sa magpapatunay sa kwentong noong unay hindi nila pinaniniwalaan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat. Ito po si Jana, sabi niya dito. Actually, kwento pala ito ng tiyuhin niya na kamag-anak niya. Okay, so ito yung laging kinikwento daw sa kanya na ngayon ito nga yung binahagi niya sa atin. Ganon din po katulad ni Jana, sabi ko sa inyo habang humihigop ng kape ni Lola Trinidad, ano nyo na, i-compose nyo na yung kwento, personal man ninyong karanasan o kaya naman ang mga karanasan na lang ng inyong mga kaibigan o mga kamag-anak na palagi-lagi na ninyong napapakinggan o naririnig sa kanilang mga bibig. Pwede nyo po yung isend sa amin just in case wala silang lakas ng loob na sila yung mismong magbahagi sa atin. Okay? Last story naman, very short lamang ito mula kay Deleter. Yun ang kanyang AKA at ibinahagi naman ito sa sindakstories2008@gmail.com. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Since bata ako talaga, Sir Red, ay nakakakita at nararamdaman ko na yung mga entity sa inuupahan namin. Itong ikikwento ko sa inyong ito po yung pinaka-gasgas na kwento ko sa lahat ng mga kaibigan ko sa tuwing kami man po ay dumadapo sa temang katatakutan sapagkat ito yung pinaka-nakakatakot na experience ko. Hindi ko maalala kung bakit, pero one time, nandun kami sa bahay ng lola ko. Meron silang landline na napagtripan namin ng pinsan ko.
we decided na tawagan yung landline doon sa bahay namin. Parang what if may sumagot? So ganoon yung inisip namin. So denial namin yung telephone number, as in tinawag-tawagan namin yung telepono. Nakatatlong calls po kami noon, Sir Red. Tapos yung pinsan ko ay nasa tabi ko lang dahil tinatry po niyang pakinggan kung may sasagot. Nagulat na lamang ako dahil halos ibalibag niya yung telepono at napagalitan pa kami ng lola namin. So fast forward, nakauwi kami nila mama around 10 p.m. and then sumampa ang alas 11 ng gabi nang humiga na ako sa kwarto. Solo ko po kasi yung room. Si mama naman tsaka yung kapatid ko ay magkasama sa kabila. So dahil wala pa nga pong ilaw doon sa labas ng kwarto at super dilim pag nagpapatay ako ng ilaw. So nung settled na ako sa kama, yung phone ay nakapatong sa dibdib ko. Doon sa lower half ng katawan ko, nakapasok doon sa comforter o body bag. Hindi pa ako inaantok noon kaya dilat na dilat ako kahit madilim. Hanggang sa nakaramdam po ako na parang hinihila yung kumot. Umayos pa ako noon dahil sa pag-aakala na ako lamang yung dahilan. Pero dahan-dahan talaga na may humahatak. So hinawakan ko na. Hanggang sa doon na po nag-start, Sir Red, na makarinig ako ng parang naglalakad. Base sa sounds, wala po siyang tsinelas o kaya sapatos na suot. As in, nakayapak lang siya. Whatever it was, lumapit sa akin yun and then talaga binulong, Sir Red, yung pangalan ko before walking sa paanan and then sa left side nung kama ko. Takot na takot talaga ako noon at hindi ako makapagdasal. Inisip ko na i-open yung phone pero hindi ko na nagawa dahil natatakot ako baka mamaya ay makita ko siya harap-harapan. Hanggang sa tuluyan na nga ako nakabuelo at nakabangon at nagsindi ng ilaw nung marinig ko na kinakalabog na ni mama yung pinto ng kwarto nila. Yung mga cabinet lang kasi ang pinaka-divider ng kwarto namin kaya dinig mo talaga yung kalabog. Grabe naman kasi yung minumulto ako sa kwarto ko. Tapos hindi nila mabuksan yung pinto ng kwarto nila. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Okay, so wait lang medyo napabilis kasi yung pagbabasa ko kanina tungkol dun sa telepono. So uulitin ko lang guys kasi sabi niya dito, nakatatlong calls po kami na ako yung may hawak ng telepono tapos yung pinsan ko ang nag-try na makinig. Pero nagulat na lang ako dahil halos ibalibag niya yung telepono. So medyo naguluhan ako doon. Wala man sumagot sa kabilang bahay, ganun ba yun? Walang sumagot sa kabilang bahay. So pero may nagbalibag ng phone. Ganun ata yung gusto niyang palabasin dito sa first part ng story niya. So yun. Ewan ko lang kung ganun din ba yung nagigets ninyo dito. But anyway, maraming salamat sa mga kwentong ibinahagi ninyo dito. Welcome back sa lahat din po pala ng mga alam natin na mga lagi-lagi pong nakikinig sa atin na ngayon lamang yata nila nalaman na may mga bago tayong story. So sana po ay lagi ninyong antabayanan itong ating mga ilalabas pa soon. And once again, bubugbugin ko na at sasamantalin na pagkakataon kung ang tinatanong ninyo, may Draven Black exclusives pa ba tayo? Meron po tayong Gabi ng Lagim. Season 5 na yata tayo at abangan nyo ito, mas itong mga kwentong ito, kaya abangan ninyo. Mas titindihan pa namin nila Draven Black ito guys, kaya sana ay abangan ninyo. Ganun na rin syempre yung ating mga kwentong, mga short stories mula po kay Domino Tricks, kay Kuya Soju, mga series katulad ng K-series natin na itutuloy natin coming soon. Kaya dapat ay napakinggan na ninyo yung ating mga unang labas ng K-series. And actually pwede nyo pala ito, searchable ito sa search tab ng Hilakbot, ng YouTube, ng YT. I-type nyo lamang Hilakbot K-series or Hilakbot Case full episode. Tignan nyo doon. Siyempre dapat mapakinggan mo ang The Case of Andrea Miller, The Case of
Mary Kate Olivar, The Case of Belinda Santo Domingo. Dapat mapakinggan nyo na yan para nang sa ganon ay makarelate kayo sa continuity ng iba pang case series natin. At itong ilalabas natin mula naman kay G.Y. Jones this coming November, sabi ko nga sa inyo dapat mapakinggan at napakinggan na ninyo ang full episode ng Ang Bayang Naglaho at lalong-lalo na ang Batang Ipinanganak sa Haunted House dahil ito po yung kanyang sequel. So yan, dapat malaman ninyo at mapakinggan nyo na bago natin mailabas. At maraming salamat sa lahat po ng mga naghahagilap at mga umuulit na mga iba pa natin, mga lumang uploads natin, lalong-lalo na kapag wala po tayong mga recent or bago dito. And speaking, Hilakbot 24/7, hinahanap nyo po ba? Puntahan nyo na lamang syempre sa Zeno FM or sa radio.org.ph and type Pinoy Horror Radio. Doon na po muna tayo magla-live streaming. Okay? So yun po yung 24/7. Pwede nyo rin pong pakinggan syempre yung ating online music station, yung Red FM Philippines. So sana nga po ay nasusundan nyo kami dyan. Okay? Ako pong muli si Red hanggang sa susunod. Mga channel members, maraming salamat. Mga regular and silent listeners, mga baguhan, ganito po talaga ang format. Wala na tayong i-explain tungkol dito. Maraming salamat. Kung ayaw nyo ito, doon na tayo muna sa mga regular episodes para hindi na kayo ma-stress. Okay? Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.